From all arms safe in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Our Lord will return to this earth some sweet day, our troubles will then all be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above, in Jesus above. Trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Usa ka may gabi ka natuntanan may igsoon. Dalay ko na nga itong buhay Diyos intak na sa gabi no, ban sa itong pastor karon. O sa ito ang kaubanan dire. O may usabang Ginoo may igsoon intak na sa gabion kaya niya nasab kami karon. Uban sa paghatag kaniyo og mga pulong sa Ginoo nga din nato ang katunon, nato pud kini ma-apply sa itong kinabuhi. So, may igsoon ako hatag ka pastor ang panahon. Okay, once again, good evening everyone. Sa tanan nato nga mga followers, ingon usab sa tanan nga mga Churches of God, Sabbatarian, Churches of God, Seventh Day, o Churches of God, Jerusalem, o ingon usab ato mga kaigsunan sa mga Salim Churches of God. So, welcome og sa ato usab nga mga friends, diri sa Tambulig ug sa atong mga followers ug ingon usab sa tanan nga naka online karon no nga naka kita kanato maayong gabi ang grasya sa Ginoo magauban kanato tanan. Okay, so nining kagabion malipayon tayo itagana po tayo higayon sa Ginoo despite of many circumstances nga mga nangapanghitabo sa amuha dinhi na this week, pero ang Ginoo gihapon maigsoon dalaygon tungod kay siya kanunay naga-provide o nagaluwas usab sa tanan sa kadadlaw, no? So nining ka gabion o sa usab kini ka opportunity that we can able to listen to the word of God o mao na siya mahimo natong gabayan diha usab sa ato ang pagkinabuhi isip mga nagpaabot diha sa pagbalik sa atong mahal nga Ginoong Dios, Jesus Christ. Okay, so nining usab kagabion atong ipangumusta ang ato ang mga kaigsuunan no diri sa mga higala diri sa Tambulig area o nining kagabion atong welcome ang tanan Tambulig noon dinhi sa ato ang HBI Bible Class Online. Ingon usab ang mahilig usab sa mga pagtuon sa Biblia ang atong mga neighboring towns, ang Bonifacio, ang Mulabe, o bisang Papagadian City. No? So, ang ato pong mga kaisunan diha sa Kabasalan, diha sa Zamboanga City, Ipil, at welcome diha sa HBI Bible Class Online, o ngayon sa atong mga kaisunan sa Sibugay area, o ato pong mga kaisunan diha sa Zamboanga del Sur area ato na pangumusta ang Pagadian, Mulabe, natin mga kaigsunan din no? Sama sa Dalupang family at sila pangumusta o ingon usab diri sa atong mga Tambulig noon ang silang mga Zacarias family at silang pangumusta. Okay, so ato pong ginapangumusta ang dapit diri sa Lanao area. Okay, sa atong mga District 3 area sa mga kaigsuonan sa Church of God Sabbath Day diyan nalapita ingon usab nga ang uban usab diha nga mga kaigsuonan nato mga ka-networks nato nga naapod dinha sa Lanao area, Pagadian area ato pud sila nga welcome diha sa atong HBI dining kagabion. Og ingon usab diha sa dapit sa Maigo area no. So atong pangumusta ang Maigo Church
silang Sister Mary Jane. Silang Sister Jane Selgas. I mean, si Ahias. Adiyan dapit Ahias family. Atong ginapangumusta sabi nila. Inuusap ang atong mga pastors nga na po diyan dapita under gyapon sa District 3. Atong ginapangumusta mga Pipanya family o mga Ramos family o Baklaan family o daghan pang mga kaigsuunan dihan dapita Baklaan mana Baklaan. Okay. So ato pong ginapangumusta bisan pa ang atong mga estudyante diha sa BTI sama nila Ramsey. Kumusta? O siguro busy na sila. Ilang GPAL. O bisa pa na ilang mga estudyante din na study hard. Ato pong ginapangumusta ang extension diha sa District 3. Ang extension nila diri sa Tambulig Church. Unique kayo naman Tambulig Ikson. Kaya namin diri District 2, home base sa District 2, pero na-extension po sa District 3. At bang rapod na mo. So, inana ka unique ang atuang church din sa COG7 sa Tambulig. No? Pero okay, everybody is okay as long as nag-alagad sa Ginoo. Ka-network na to sila. Okay. District 4, atong ginapangumusta ang atong presidente karon si Pastor Barangot, busy pagit karon since nga ang ato pud nga conference after sa Lord's Supper Pizza 23 mao na dayon ang arrival na pud sa maong conference, no? So nag-conflict lang gamay kay siguro wala pa rin sa amo diri atong mga estudyante dili makaadto kay klase man atong mga teachers. So siguro late na gid kay man dito. So ato lang ipang kinaot nga successful gyapon ang maong kanang programa, no? Kay wala man ni ma-move dito sa John. So mao man gid niyang naka-schedule na pod. So ato na gid na siyang kaunon. Ato pong ginapangumusta ang ato ang taga Cagayan, ang mga taga Bayabas Church, taga Makabalan Church, o tanan pa diha ng mga kaigsuonan ng Tipuluhon Church o sila po Tuling family at ginapangumusta na Lupita o ingon usab ang ato ang mga Husayan family atong ginapangumusta na diha o 5 and 6 ato ang Agusan area atong ginapangumusta ang mga kaigsuonan diha, no, sa Bayugan City Church atong ginapangumusta o ingon sa welcome na to ang ato pud mga ka-networks diha bisan pa silang Pastor Papiliero sa Jerusalem Church of God ato pong ginapangumusta ingon usab si Pastor Postrero, no, ato pong ginapangumusta padayon lang gid ni sa ato ang pagdinasigay atong magkahapit na mobalik ang Ginoo. Ato pod nga ginapangumusta ang atong District 7 ABC atong mga kaigsuonan. Namo tay mga kaigsuonan sa Surigao area, no. Ato pod nga gina-welcome sa atong HBI o District 7 ABC atong ginapangumusta ang Hagpa area, ang Malaybalay area o gingon usab sa Don Carlos sa Kitawtaw panadiha dapita kalinya na diha tala, no. Ato gina-welcome diha sa HBI family, HBI Bible Class Online. O District 8 anay natong Davao area, mga Parangan family, itong welcome Caban family, o Glabi family, itong welcome Chavez family, o Kalungsod family, sa pato sa Katil, Fuentes family, o gingon ato na ni by family zone, o gingon usab sila Babaran family o tanang kaigsuonan diyan napita sa Katil o sa Tagum o bisan pa sa mga sa Davao area. Okay, so District 10 balik ta diri. Okay, praying for immediate healing, no, na maabot diha kang Sister Juliet Cañete Pipanya kay nag-bleeding siya ug naa siya karon diha igsoon sa kaning Bacolod na hospital siya. So
at tugyang itong mga kaigsunan, praying for her, no? Nga maka-appeal siya sa kaning Santa Sina karong Sunday. So muna nga muna yang gipapray ka nato, nanawag siya ganina, and we are believing and with full trust nga Ginoo mag-ayo kaniya, no? Nagulat pa siya, bunuhan daw siya dugo kay nag-bleeding siya and so on. Atong pray nga maka-appeal gid sa Lord's Supper. O ingon usab na di Pastor Pipan niya karon, so dan ato diyang greet ning kagabion ang mga Litres family, Sator family, silang Sister Jofila Sator, ato silang gi-welcome diya sa atong SPFan class online, si Kuya Jason. Okay, welcome, see you in the conference. O gikan sa Bahar family, Tradilia family, o Payahay family, o daghang pa pamilya din sa Negros District 10, o of course ato apod na ini extension diha sa Iloilo City, sa Uton Church, o ingon usab sa Manluawak Church. Okay, so welcome, o ingon usab sa tanan nga atong mga kaigsuonan sa District 11 Cebu, ato po silang gina-greet nining kagabion, Pastor Tata J, o ingon usab silang ato ang lay pastor, missionary pastor Junilo Mickin. Okay, o tanan pa diya silang Brother Jun sa Sidon family, ato silang welcome, o good evening sa inyo din ha. Okay, so ingon silang Sister Lorna Handugan, ato po silang greet silang Junjun Cantuangco, silang Rio, napanadya dengan sa Cebu. Di na lang nato ma-mention tanan-tanan. Ato na lang District 11 family itong welcome. O ingon sa District 12 ng Malabon Church, o kung sa patuloy extension dito, ang tanan nga brethren sa Malabon District 12 family sa Church of God Seventh Day, ato silang welcome. O ang tanan atong i-welcome sa atong online karon ang ako ang brother CCV Villarante, see you soon. Okay, so welcome, o nining kagabion mga igsoon, atong pagasugdan na pod og open ang chapter 19 since nahuman man ta sa chapter 18. Atong chapter 18 is about ministering deliverance, kung saon pagpamugaw yawa, saon pag cast out, no? Saon pag cast out, saon pag ayo sa ato na nakatunan igsoon last time sa how to deal with demonic powers. Ato pong nakatunan last time may tungod sa mga ministering deliverance, sa atong mga self-preparation, o ingon sa mga atong mga nakatunan nga kung saan pag-prepare sa atong mga teamwork, o ingon sa tupod nga unsa pag-prepare ang ato ang place of ministry, time of ministry, o ingon usab natay mga pattern niadto nga mga wordings alang sa mga bag-uhan nga medyo nag-training pa lang sa mga estudyante. So natay mga gihisgutan last time nga may tungod ni pattern, no? Although this is only a pattern nga inani proseso, pero during the actual unay mga deliverance ministry, dili na magiging siya masunod tanan according to the leading of the Holy Spirit, pero at least natay pattern. Kaya aron sa ingon niya nga naagid ay tanabang itawag sumbanan, no? So muna nga itong sumbanan last time nagingon diha nga in the name of Jesus Christ and on the basis of the authority of His power, His blood, and the Holy Spirit. Kung gina yung mga introduction nato. Then magsunod na itong I bind you. Then number 3 at din isunod and I command you. Di mo din isulti unsa to nga spirit, no? The spirit of pagkaburingo, spirit of pagkabadlunganon, or general term na lang, I command you, you foul spirit of Satan, to depart. No, muna yung pagbiya, no? To depart. Muna na yung mga casting process na lang. O ato pong dungagan o to depart from this body, dugangan na rin nato without harming anyone. Dayon pagkauman, ato dahil i-close na do not re-enter in this body.
Dayon pagkahuman ilus dayon nato, buhian dayon nato ang gahom sa balang espiritu nga may mupuyo to take charge sa maong nayawaan, no? So ingon amen. So og meaning ato ang gabion ato pa dayong gikuan na hinumdum ko ang atong mga fans sa ato ang mga follower na to sa ato ang what if, no? Atong mga sa labi na ni Sister Rosana Ruiz, pero mamintigid ni siya kanunay o daghan pa to silang Mitch Bation, silang mga Zaldi, Brother Zaldi, Brother punta ka sa Zamboanga City, na to daghan pa to, no? So next time ato nang i-show sa screen dayon dining kagabion ato ang isgutan ang chapter 19, although muko lang ni siya kayo ang chapter 19 kay deliverance follow-up ministry lang ni siya. So, since na human naman ta sa chapter 18 nga mao to siya ang gitawag nga delivering ministry nga katong gitawag deliverance ministry, no? Atong ministering deliverance karon deliverance follow-up na pud ta. Parehara po na atong chapter 16 and 17 nga gitawag og healing ministry, so na say healing follow-up. So karon mga igsoon mao ni ang ato ang pagaisgutan ang chapter 19 nga deliverance follow-up ministry. Importante medyo kayo nga after nga nag-cast out ka og demons o niya ministering ka og deliverance, so kinahanglan na kay follow-up, no? I-follow up po na nimo kung aron sa ingon niya na masulit jud siya ang mga kuan hangtod nga ang good news moabot gyud diha sa tibuok animalay. Okay? So sa di pa ta mo begin ani mga igsoon ato sang basahon ng ato ang healing promise to claim in Matthew 10 verse 8. Hello, good evening. Welcome Emmanuel Subisol Selgas, switching also with us from Lanao. Okay, ato ko nung basahon. In verse 8. Okay, Matthew 10 versikulo 8. Pagayuhon ninyo ang mga sakiton, pagahinduan ninyo ang mga sanlahon, pagabanhawon ninyo ang mga minatay, pagahinginlan ninyo ang mga yawa, gidawat ninyo sa walay bayad, na nihatag usab ninyo sa walay bayad. Okay, in English, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Sa ato pa, pinadawat nga libre, ato pon ihatag nga libre igsoon. So, let us bow our heads for a prayer. Let us pray. Dear loving Father in heaven, Father God, this evening, Lord, we come to your presence with thanksgiving. We acknowledge your power, Lord God, this evening, right now. And Lord, we ask again sa imong balaang espiritu, magapuno ni ini nga lugar, Lord. Bisan pa sa among studio aron Ginoo, fill this place with your presence and open our hearts, our minds, o Ginoo, nagkinahanglan kami sa balang espiritu nga mo'y magatudlo kanamo sa unsa among istorya bisan pa nining kagabion Ginoo, gikan sa amo ang control nga usab sa kami nga anchor ni Ginoo, ikaw sa Ginoo magapanalangin kanamo tanan ang Lord bisan pa sa mga listeners right now. Punaw usab sila Ginoo sa balang espiritu nga aron makatunan namo ang imong mga pulong nga labing hapsay, Lord God. Lord, thank you so much, Lord God, for answering this prayer. Thank you, Lord God, for sending the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, so Deliverance Follow-Up Ministry, chapter 19. So upon completion of this chapter, we will be able to, number 1, write the healing promise from the memory, katong atong gibasa kaganina. Number 2, we can able to summarize guidelines for follow-up care of those who receive deliverance. So buti pasabot nga natay guidelines usab kung unsa ang buhaton kung mag-follow-up ministry na ta niadtong mga tao nga nakadawat igsoon og kaning deliverance gikan sa usa ka pastor sa ato. So nakadawat sila og mga
pagluwas or deliverance no sa katong nakadawat nga nahigawas na gikan sa pagkontrol sa demonyo. Then number 3, summarize guidelines for protection from demonic powers. So napod tayo mga guidelines atong hisgutan karon nga para kita pod mismo nga naghimo ug siya pod nga diin na delivered from the oppression of the devil. So naapod siya gitawag nga protection from demonic powers para dili na mo re-enter, no? So in our introduction, Jesus made it very clear that follow-up care of those delivered from demonic influence was important, no? Importante kayo matud pa ni Ginoong Hesus nga nagi follow-up care niadtong mga tao nga na delivered from demonic influence. Muna nga atong basahon igsoon sa Matthew 12 verse 43 to 45. So nagingon din igsoon in English, when the unclean spirit is gone out of man, he walketh through dry places, seeking rest and findeth none. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come to find it empty, swept and garnished, then goeth he and taketh with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of the man is worse than the first. Ngilingig kayo igsoon, no? It is very dangerous if there is no follow-up ministry nga atong paghahimon after nga naghimo taog deliverance sa usa ka tao. Okay, atong basahon ang Cebuano in order for us to understand very well. Apan kung ang espiritu nga mahugaw nagagula sa nasa tao, nagasuroy sa mga dapit nga mamala sa pagpangita ug pahulay ug wala makakaplag. Unya siya nagaingon, magbalik ka ako sa balay nga akong gigikanan. Ug sa miabot, ikaplagan niya nga wala pa pagapuy sinilhigan og dinayandayanan. Unya moabot siya og magadala og laing 7 ka espiritu nga mga labi pang dautan kay kaniya. Og mosulod og puyo sila didto. Og ang kaulahian ni adtong tawhana magadaot nga labi pa kay sa una. Mausab ang mahitabo nining dautan nga kaliwatan. So importante kayo nga naay deliverance, no, nga follow up. Okay. Nga naman, when the evil spirit is cast out, a spiritual void results. So sa diha nga imong ipagbuwa ang demonyo sa usa ka tawo nga nagkontrol sa iyaha igsoon, ang mahitabo mabakante na. No? Mabakante ang iyahang ipuy-an sa maong demonyo. Gunya og dili nimo to siya ma-follow up, ang mahitabo mas magtuyok tong dingon diri ni Jesus Christ nga magtuyok tong hugaw nga espiritu unya kuan naman siya wa na siya kasudlan muna nga naghunahuna siya nga balikan daw nako tan-aw tong ako ang gigawsan bi katong balay nga akong gigawsan, okay, ang lawas nga akong gigawsan kay pag tan-aw niya igsoon kay limpyo man kayo, no, kuan kayo kanang pertig yung clear as crystal na wala gyud hugaw. So ang nahitabo ning sulod siya ug ang nakabati pagyud kay ang pagsulod niya nagdala pa siya laing 7 nga mas labaw pa ka powerful niya nga spirit. So pila na ka demonyo tanan? 8 na. 8 na. Okay, nagdala pa mi sa isa, nagdala pa gud sa 7. Okay. So muna nga ningon diha nga ang nahitabo atong tawhana mas ning grabe pa siya kangilad kakusgan kaysa ni adtong una niyang sitwasyon. Muna nga it is very important nga kung moingon gani ka mag-cast out gani kag devil sa usa ka tao, usa ka demonyo igsoon diha nga nag-control niya nga tao. So igsoon kinahanglan nga na kay follow up. So mo ni atong hisgutan karon how to have a deliverance follow up ministry, no? So kung ang katong bakante dili ganito siya makuan igsoon, dili ganito siya masudlan nato sa balaang espiritu, so ang mahitabo igsoon ang demonic powers will return in more stronger manifestation. So muna igsoon nga
once nga na bariyara gyapon na sa mag-healing ministry ta naagi follow up para sa ingon niya na mamintinar na dayon ang iyahang sitwasyon nga diin dili na makasulod og balik ang maong balatian nga mas grabe pa noon. Okay. So, how to have a follow-up care? Unsa man nato paghimo ning follow-up care or kanang follow-up ministry, no? So, igsoon ko diya sa Ginoo, here are some important steps, na mga importante nga guidelines diri, mga steps for follow-up care, especially of those experiencing deliverance. Number 1, okay, pray a prayer of renouncing. Okay, pray the prayer of renouncing. So after deliverance, those who have been possessed by the demons, katong na-possessed igsoon diha sa mga demonyo, so should be lead in a prayer of confession, repentance, and renouncing of any sins or involvement connected with the demonic activities. Human kuno nato nga ato nang gi-cast out ang maong demon sa na-possess nga tao, kinahanglan nga ato silang dadon mo ni ang atong buluhaton sa mag-follow up na kaniya. Okay? Pag-follow up na nimo ang imong istoryahon nga papangayoon na nimo siya og pasaylo. Okay, papangayoon nimo siya og pasaylo nga musugid siya sa iyang mga sala o i-renounce ang iyahang mga unsa na iyang mga tinaguan diha nga mga pagdumot, mga or unsa pa nang involvement, tanaw nimo igsoon kung nabay mga habak-habak na diha, nabay mga yamyam pangtantangon na nimo siya magsuon o imo na siyang ilid ngadto sa true confession, repentance, and renouncing of any sins or involvement connected with the demonic activities. So munay content, no, munay sulod sa imong pag-ampo igsoon nga imo na dayong dalon siya mahitungod nga ultimo siya pod pwede pod nimo siya paubanon og ampo kanimo nga para iyang isulti unsa ang iyahang mga tinaguan nga mga kayubos o unsa pa na diha nga mga naasag kinikimkim niya sa loob. Okay, og dili man gud na ma voice out niya igsoon ko diya sa Ginoo, una po na gamiton sa mga demonic powers nga diin gamiton na po nila na emotional, di ba? Nag-isguta ka sa mga emotional sa atong chapter 18. Ang mga emotional nila, ang mga ang ilang mga huna-huna, diha atakihon. So, muna nga, kinahanglan, i-appeal na to na siya sa prayer. Pray for renouncing. So, muna, pinuminti siya, i-lead nga to sa pasaylo sa sala, pagpasaylo sa sala, o ang repentance. So, number two is destroy occult items. Ano sabi ng mga occult items? Siguro na sila yung mga idols, na sila yung mga munyika na tuslok-tuslokon, na sila yung anting-anting, kanang gitawag idols, voodoo items, itong mga kahoy, stick-stick, na igsoon. Then, witchcraft equipment, kanang witchcraft equipment, muna yung akong gingon nga, itong tuslok-tuslokon, barang-barang, para mubarang, o kanang gitawag nga librita. Kinahanglan nga, ato na silang pangsunugon, i-destroy na to na sila. Ang uban nga anting-anting, wag nila isumpa, matod pa nila sa mga katigulangan na sunugon na gina siya. Kaya dini mo na siya sunugon, balik na kaya na, no? Ngadto sa nagtungod nga diin. Gitawag nila abyan. Mga abyan, no? So muna nga, i-destroy na to na kay mga occult items na sila. Ang uban, naman sila yung mga panyo-panyo. Ang uban na sila yung mga kanang habak-habak. So, mga occult items na siya igsoon. So, muna'y atong susihon sa follow-up care na to, ibalik na to, nga naba siya ng ingunana. So, para mo fully trust siya sa atong Ginoo, ang resulta, ato na gid siyang i-disregard. No? Ang pinaka-the best, anak, pangsunugo na. Anak. Okay. Number 3, fill the spiritual void. Okay. Ato ko nung gingon diha nga sudlan ang katong bakante. Gingon diha, when a demon is cast out, he will seek another body
through which to operate. Mangita na siya, lain na pong lawas nga iyang kasudlan. A demon is restless and discontent outside of a human body. Kani magong demonyo nga, ang iyang trabaho ng klasiha nga demonyo, kaya naghamang klase nga demonyo igsoon, kala nga klasiha nga demonyo, ang iyang trabaho na, sige lagi na siya possess og tao, musulod lagi na siya og mga tao igsoon. So, kung imo na siyang makast out, mapagawas gani imo na siya igsoon diha sa lawas sa tao, ang mahitabo, mahimo siya restless. No, kanang dili mahimo siya kanang di mahamutang. Ug unya mga igsoon, di siya kontento nga naa siya sa gawa sa lawas kay kumbaga makaingon po siya what ang trabaho ani. Kaya mo man yung trabaho, musulod yun sa lawas. No, so mo control gyud og lawas sa tao, mo possess ang kanang klase nga demon. So, mo na nga kasagara kaning mga palahubog dali na masudlan. Kaya nga naman, na naman daan, gihimo naman nila daan ang maluya ilang lawas. Mo na nga kasagara og na tayo maghubog, magsingit-singit na sa dalan. Yawa, pisti. Siya kung saan na mga nawag na tayo na sila. So, dali ka na nila masudlan ito. Okay. So, it is only by indwelling and controlling a human life that a demon is able to fulfill Satan's evil purposes. Muna atong gingon igsoon nga ang ilang trabaho musulod ng gingon na unya kay ang ilang chief commandant kay mao man si Satan. Mo may chief commandant makasabaan sila sa ilang chief commandant. Nganong wa nila trabaho ang ilang trabaho. Unya kay ni-cast out man sila muna nga mangita sila og lain nga lawas na pud nga ilang biktimahon. Because of the danger of a demon returning to his former victim, kay kung pagpamangita niya lain, wa man gihapon siya nakita, so ang nahitabo, yan na lang tanawon tong iyang gigawsan kung okay pa ba mo balik og sulod. So ang resulta, pag tanaw niya dito, bakanti man, sinilhigan. So ang resulta, delikado kayo nga katong maong espiritu mubalik unya mangdani pa ug lain pag yung pito ka mga espiritu ug puno nila ang kadong maong na yawaan. Muna nga grabe na mag-wild karte na kusgana kay dili lang isa kundi nadaghan na kaayo dito igsoon nga nag-operate sa iyang lawas. Nagkumbaga mura na sila nagdisko sulod sa lawas ang maong mga espiritu. A person must receive Jesus Christ as Savior and be filled with the Holy Spirit. So, ang kinahanglan nga katong klase nga katong nayawaan igsoon nga ato ang na-delivers no naayo na siya igsoon in the name of Jesus Christ. So, ang nahitabo kinahanglan nga ato siyang padawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo nga mudawat siya nga si Jesus Christ mao gayod ang iyahang manluluwas. Kay sa moment nga mudawat siya ni Jesus Christ, ang balang espiritu magapuno kanya. Sama ra usab niya tong nabautismuhan si Jesus Christ na after sa baptism, so nanapod ang balaang espiritu. Sama usab sa gingon ni Jesus Christ nga nabaptize with the Holy Spirit. So, he should continually immerse himself in a prayer of the Word of God. So, ato siyang dasigon, ang katong tao nga na-demonize, nga ato siyang dasigon nga, kung di siya kabalo mo ampo, atong i-guide siya pag-ampo. Pasundon nato siya kung saon pag-ampo. So, muna'y atong balik-balikan nga, balik na pagkasunod ugma, ato na pong balikan the following night. Aron sa ingon niya nga, dalon na to siya sa praise and worship, dalon na to siya sa pagkanta sa mga alawiton sa Ginoo, hangtod nga musulod jud ang pulong sa Ginoo. Muna sa Colossians 3:16 nagingon diya papuy-an ninyo ang pulong sa Ginoo sa madagayaon gayod. So, kung puno man kung ka sa pulong sa Ginoo, imong gituuhan igsoon ang nahitabo nga walay luna ang yawa, no? So, diha nga sa imuhang kinabuhi. So, kinahanglan nga ang i-google gyud niya ang iyahang kinabuhi. Muna itong isulti sa iya nga i-google gyud imong kinabuhi, magampo ka sa buntag, ampo ka sa udto, tanang higayon magampo nga punon pud nimo ang imong higayon sa pag basa or pag-memorize sa mga memory verse
o immediately become part of a community of believers. Ayaw yung kung kalimot nga, imo siyang i-invite nga, manimba niya ta karong Sabado. Or naatay mga kalihukan, naatay Bible studies, aning maong adlaw, ato siyang i-invite. Para nga sa ingon niya na ma-fill in siya, mapuno siya diha sa balaang espiritu. Nahinumdum ko sa una sa Mulabe pa may, no? So every Tuesday namin dito yung Bible study session 7 p.m. to 9 p.m. So live dito siya igsoon. Kabalo ka ang amo ang kuan dito, ang among customer na upat kahubog nga mo appeal ganahan kay sila mo appeal sa Bible study namo dito kunya kay hubog man. So murag mo action ang mga tao, no? Dito mi sa Lavi family man to. So pag uman dito, ingon ko in front na sila. Usahay mahuman mig Bible study nangatulog na sila. Usahay pod mo mangutana sila hinubog ng pangutana. So gi-entertain ang hangtod nga nabautismuhan itong isa, no? Nabautismuhan tong isa og nagamit pag sa ministry og siguro nakita sa Ginoo nga basin mo balik ni sa iyang bisyo. So mo to namatay siya igsoon pero nakadawat na sa Jesus Christ, nahimo na siya Church of God o madasigo na kay siya nga nagsimba ato nga time igsoon. So muna nga kanang bisan murag makaingon ta kay nangaho bubugod to sila kayo, pero pag there is really power in the Word of God kay musulod siya dito sa amuha o niya ayaw sila i-reject, no? Kay actually kanang mga pasiha kuha na sila, na-demonize na siya. Kumbaga, murag nayawaan na sila kay wa naman sila out of their mind naman to. Sahay, mangutana sila sa agol yaga-yaga. Pero, sabayan lang nato sila. Pero sige, tag-rebuke in Jesus' name. Jesus, sa una-una lang. No, para makontrol sila diha sa ilang behavior. So, pilay istorya, nahimong ito sila na nabautismuhan. Okay. So, gani ang amua ditong ang amua ditong Bible Study Center, murag purok ang naghimo ato puros pala hubog. Kaya siya kapastor kami may maghimo anak, maghimo ta diri paya kay mabasa man mig atong tentig soon. So muna nga tungod sa ilang nadasig na sila. So maura pud na nga kung ang usa ka tawo isa na to na nga mga follow-up care nga atimanon nato sila nga ato silang imbitahon diha sa panimba, diha sa Bible study o unsa pa dihang mga kalihukan sa simbahan. Mas maayo nga moapil sila para because faith comes from hearing God's words. So Romans 10:17, kaya ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Okay, so kinahanglan i-develop na to kanunay nga pinaagi sa iyahang pagkat-on or nadunggan niya nga pulong sa Ginoo, mas ninglig-on niyang pagtuo. Plus, ang balaang espiritu, magapuno kaniya, malipay, diha kaniya siyang kinabuhi, kay iyahan na magipadayon ang iyahang kinabuhi diha sa pagbasa sa Biblia, pag-ampo, o bisan pa sa mahimo na siya o part of God's family. Mo ginay pinakatumong pod nato sa diha nga mag-healing ministry or deliverance ministry. Okay. So those experiencing deliverance from demonic powers should testify. Mo niyang ikaupat igsoon. Kinahanglan you should give your testimony. Katong mga tao nga naka-experience o kanang demonic powers nga under na control sila o nya na deliver sila, imo to silang awhagon nga mo testify, no, mo musulti sila how Jesus delivered them, no, giunsa sila pagluwas sa Ginoo sa ilang sitwasyon. Si Jesus Christ nag-ingon siya sa usa ka naywaan, Marcos 5:19 ug 20. Ingon siya, "Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee." And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. So, gisugo siya ni Jesus Christ na katong iyang giayo, ngayon siya, sige, kanang
adto dito sa imong mga amigo. So atong basahon ang Cebuano. Apan si Jesus wala motugot kaniya kun dili nagingon kaniya, pauli ka sa imong balay ngadto sa imong kahigalaan ug suginli sila kung unsang mga dagkong butang nga gibuhat kanimo sa Ginoo ug unsa ang iyang pagkaluoy kanimo ug milakaw siya ug misugod sa pagpamantala sa Dikapulis kung unsang mga dagkong butang nga gibuhat ni Jesus sa alang kaniya ug nang hitingala ang tanan. Okay. So igsoon ko din sa Ginoo, God is glorified through your testimony. Basta dili invented. Ay di na invented kag testimony wa gyud na nimo ma-realize niya. Himo-himo lang ang istorya para atik-atik sa mga tao. No, dili malipay ang Ginoo na. Pero when you are healed, paitan, giayo ka sa Ginoo. Bisan pa sa online ministry, nagpa-pray ka niya, imong na feel gid mo ba naagigahom ang Ginoo nga naayo kay igsoon. So i-testimony na, isulti kung unsa ang kuan kanang ipambuhat sa Ginoo kay malipay kayo ang Ginoo nga imong isulti kung unsa ang iyang mga dagkong butang. Muna nga si Jesus Christ nagingon siya sa iyang usa ka tawo nga iyang giayo nga nagingon siya, go home to thy friends, pangadto mo dito sa imong mga amigo, ipaniog tanan dito, sulti tanan kung unsa ang mga dagkong butang nga gihimo sa Ginoo kanimo. Ug unya ning lakaw ang usa ka tawo ug perti niyang panabi dito unsay mga dagkong butang nga gihatag gihimo sa Ginoo diha kaniya. Munang sa church natay gitawag igsoon og testimony time. Sa atong panagsimba part nato na sa testimony time. Nganong moingon ta mo ana ning nangimsi, okay, now is the time. Ngano man kay nagsugo ang Ginoo nga malipay mo siya kung mo testimony ta. Adto sa Psalms 105 verse 2. No, so ngano man kay katusi the more nga magsigi kag testimony unsa gibuhat sa Ginoo. Example, nagampo kay suod nga tagaan kag bugas, ani lang ta sa mga simple nga mga example. Tagaan kag bugas kay wa kay bugas, wa kay lungagon niya. Naay mga milagro ang Ginoo nga ning hatag kitong bugas nga silingan. So dapat i-testimony nimo na sa church unsa ka maayo ang Ginoo. Giayo ka sa sakit, nag-pray ka, giayo ka, nag-drive ka, giluwas ka, i-testimony na sa Ginoo kay malipay kayo ang Ginoo na. Unsa gisulti niya si David after God's own heart siya, close kay siya sa Ginoo, gumikan kay magsigi siya testimony kung unsa ang gibuhat sa Dios sa iyahang kinabuhi. Ato ko nung basahon 105 verse 2. Verse 2. Panag-awit kamo kaniya, panag-awit ug mga pagdaig kaniya, panagsulti kamo mahatungod sa iyang katingalahang mga buhat. Panagsulti kamo mahitungod sa katingalahang buhat. Muna nga sa diha nga nagsigitag study mahitungod sa church. So ang nahitabo igsoon part na siya sa pagsimba nga we every week ayo nagpudong balik itong mga atong gamay pa ko 7 years old pa ko so ug nasulti na nimo every week na lang unsay gibuhat sa Ginoo nimo ani nga week isulti nimo na sa church malipay kay Ginoo na igsoon ako nakasurvive ko ani ana ako nakapasar ko og exam isulti nimo na whatever things nga imong kanang hunahuna igsoon the more nga magsige kag istorya sa imong munay gwapo nga chismis i-chismis nimo unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Anak nga si Mana, i-chismis, inigabot nimo dito sa kaning panagsimba nimo. Pag-ingon dito nga, kinsa may naay gusto pasalamatan sa Ginoo. Unsa may mga gipambuhat sa Ginoo kaninyo pag-una. Una din kagato sa stage. Mga muni ang Ginoo gibuhat ani na. So gikan sa little things hangtod sa dagko nga mga butang igsoon. Mao na mga katingalahang butang nga gihimo sa Ginoo nganha sa atong mga kinabuhi. Revelations 12 verse 11 atong dungagan nga pinaagi lang sa atong mga testimony gawas nga mahimaya ang Ginoo ni ana igsoon. The more nga mo testimony ka kung unsa ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang mahitabo munay kapildihan lagot ang yawa na, no? So ato ko nung basahon Revelations 12 verse 11.
ug siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod ug wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. Okay. Og siya gidaog nila, balik kag basa. Before that, long time no see. Sister Juvie Kabaktulan Tadlas. Welcome, welcome. Nakasulod rin siya sa ato ang HBI Bible class online. Okay. See you in the conference. No? Doon kayo na tawag kita ni Sister Juve and Sister Lord Napod. Napod siya is watching with us. Okay, so balik ko na itong basa igsoon ang Revelation 12 verse 11. Og siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod ug wala dugo sa kordero ug sa pulong sa iyang pagpamatuod. So Satan was defeated, no? Satan was defeated through the power of the blood and of course the power of testimony of his testimony. Now, muna igsoon ko din sa Ginoo, powerful kayo. Naman din niya ako ang sister-in-law. Sister si Insi Chudura Raot. Welcome, welcome Insi. Okay. So, okay, matod pa ni Brother Emmanuel Selgas. Good evening, Pastor John. Lirante watching from Iligan. Iligan din siya. Okay. God bless you, brother. Okay. So, in Revelation 12:11, muna nga, the more nga magsigit testimony, imbes nga magsigit ag reklamo, sakit akong tuhod, muna kasagaran mo na itong isulti sa mga tao, no? Sakit akong abaga. Mas may pa, musulti ka, kani akong sakit rin, ayokon rin sa Ginoo. Kunya, kung nakamamati ka, gihaplasan nimo, gihilot na, nagpahilot ka na ayaw kalimti ang Ginoo. Dapat, mapilding yawa na, kung imong idala sa Ginoo tanan, pero kung magsige kang ingon, grabe, kito maikit, siya nga manghihilot, bisan pag mabunog na lang kaginilot igsoon kung dili grasyahan sa Ginoo di ginamayo, no? So the more nga magsige daw kuno ta og kanang pamati ani kani sakit kana ang resulta igsoon magsige na ginamo gingon sa Biblia kung unsay mo una mao ka, no? So muna nga matod pa din sa Revelation 12 verse 11 nga kinahanglan there is really a power of testimony. Ngano man kay ang mapildi ang yawa, madaog na to ang yawa pinaagi sa power of testimony. So kanang atong pagpamatuod igsoon kung unsa ang himo sa Ginoo nato. Kung tagaan ka sa imong silingan og ginamos, ibalik sa Ginoo, i-testimony grabe kay lami kay ginamos igsoon. Ihikap gid sa Ginoo ba kay nangandoy ko ginamos. Siya, kaon ka kaning ginamos. Bisan unsay butang nga gihatag sa imuha, no? Tagaan kag love gift. Thank you Lord, praise the Lord. I-testimony. Sahi bitaw mingon, ay na lang migresibuhi pastor. No, that is part of our testimony. Okay, ngano man nakita sa Ginoo unsa tanan ang atoang mga nabitoy nang hatag og mga donation diri sa atoa, mga kanang gitawag nato generous sponsor. Di siyempre, atong magiging na silang resibuhan. Atong isend po sa ilahang cellphone. Kumuha na sila, ayun na lang. No, that is a part of our testimony. Nga nalipay nga gigamit mo sa Ginoo para magpadayon ang ministry. So, muna igsoon nga, naging nga, because you share your blessing, so ang among mahimo is to testify that God is good in our life, especially in your life, kay kamo nagpakabana diha sa buluhaton sa Ginoo. Muna inaipanultion dito nga, nagingon nga, ang taong nagmata makakita sa buluhaton. Ano man, nakakita ko dito sa church, sumupo na akong sulti sa una, sa nag-seminar ko dito, long time ago, 2005 pa to. Nga, i-seminar na ko itong mga clergies. So akong gingnan nga, butangan niya itong simbahan, butangan na ito nga, ang taong nagmata makakita sa buluhaton. So muna nga musulti na unsa man diya pastor na isilhigon nilhigmi kay nakakita sa buluhaton nga way panilhig. Unsa niya akong mga batch karon kay kinahanglan pa man pabasahon ani siguro. No? So inana na igsoon makakita ta sa buluhaton. Kung naanad tag testimony igsoon ang Ginoo malipay.
isa pod ang testimony kanang buluhaton na siya sa saksi. Ang saksi sa Ginoo ni Jesus. Matud pa sa buhat 1:8, sa dihang madawat nato ang balang espiritu, mahimo ko kamong mga saksi ingon Jesus Christ. Mahimo tag saksi ni Ginoong Jesus sa pagmantala sa mayong balita. No? So, muna igsoon ko diya sa Ginoo nga sa ato ang follow-up care, sa ato ang either sa ato ang healing ministry or deliverance ministry, kinahanglan igsuon nga ato silang pasultion pod unsa may mong gibati, isulti pod na sa church. O unsay gibuhat sa Ginoo nimo anong naabot ka diri sa church. Unsay imong gibati nga naabot ka diri sa church. Musulti na siya igsuon, usahay mo hilak na siya dito sa tubangan sa dako nga kalipay nga ang Dios namuhat sa iyang balatian. Ang uban dili balatian, ang uban di-control sila sa mga demonic powers nga kanang nag-deliverance ang kinahanglan na i-cast out. Ang uban gi-cast out, wala man sila nagitawag na to nga na exorcism, wala man sila naingon nga na demona, kaning gitawag nga na demonize, so pero makita na to nga ang uban mo request sila magpa-pray ko pastor pati kay batasan dali ako masuko. So that is still under control na oppressed gyapon sila igsoon. So i-testimony na nila dito kung unsay mga changes nga gibuhat sa Ginoo nga mutaas-taas na ilang pasensya gikan sa pagka bastos og inistoryahan dayon ngadto na pod sa pagka abuutan nga inistoryahan. Mobitaw na sa church igsoon, dili man imo pwede nga pag-ong magtotoo, imo dayon siyang pamutlan, no? Na may uban nga church. Kinahanglan, limpyuhon sa nimo daan, sa nimo kubiton, dili na ang Ginoo. No? Hinay-hinay, let the Holy Spirit works. Dili man ikaw, dili ang pastor mo imo change igsoon. Dili ikaw nga pastor mo imo change niya. Kundi, that is the work of the Holy Spirit. Matod pa, ayaw, dili natupaan og trabaho ang balang espiritu. Kaya ang uban nga mga pastor, ang uban nga church, manetabo, ang ilang mga membro, buutan lang, basta na ang pastor. Kay mahadlok nga, nahinumdum ko sa una, night church nga bawal sa una, ang mga babae nga mag-short pant. So ang nahitabo, matanon pa miya to, pag na ang pastor, kwan yun, kanang, magpalda gyud pero wala gani ang pastor mag-short dito sa plaza. Unya pagkahuman iniguli nila kayo na ang pastor dito na iandam nga isapaw sa short. Palda gyapon pero ang ilalom ato short, no? So muna nga nabag-o lang sila tungod sa kahadlok sa pastor nga namadlong nila, and that is wrong. Dapat let the Holy Spirit works. Nga kung ang Holy Spirit gid mo change sa tao, bisan pag-unsa ka kamaoy, bisan pag-unsa ka palahubog igsoon, matingala na lang ka nganong di nakaganan mo inom og bino. Kaya ang imong exercise pasag Biblia, apil og mga grupo-grupo, mo testimony ka, tingala na lang ka nabag-o ka, no? Ang uban naglisod og sa pag-undang og sigarilyo, mauni mo niya. Pero mura ra gihapon sila na demonize kay ngano man kay di man sila makabiya sa ilang bisyo igsoon. So kung di ka ni kakabiya sa imong bisyo, nagi si espiritu nga magsihulhog ni mong alamin na sigarilyo. But when you always give time to read the Bible, to sing praises, dayon mo testimony ka unsay gipambuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga murag di na ko ganahan mo sigarilyo, matingala na lang ka. Nindot kay paminaw ning soon nga. Moingon nga, no, nabag-o lagi ka. Ilain kay paminaw mo tungod pa ko na ni Pastor Jan, tungod pa ko na ni Pastor kinsa Ariel, dili mahimaya ang Ginoo na. Pero maingon gani ka nga, ako nabag-o jud ko ba tungod ni sa Ginoo kay ako mismo natingala ko nganong inaani nako. Wa may nagbadlong nako pero natingala ko nganong inaani ko. Naminaw ra man ko sa magwawali, nagbasa lang ko sa Bible, dayon nagtestimony ko kung unsa gipambuhat sa Ginoo every day sa akong kinabuhi within the week. So, muna, inana ka-importante ito. Ang gitawag nga testimony. Okay. Always give your testimony nganha sa imong mga amigo, sa imong mga parente, sa imong mga katagbo. I-testimony kinsa sa Jesus sa imong kinabuhi. And that is good news.
dili nang ingon nga makigdebate ka igsoon. Kay usay kaning debate igsoon, mahulog mo magbinastusay, personalay. Pero i-testimony gani unsa ang gihimo sa Ginoo nimo, nganong nahimo kag Church of God. Mingon grabe ang Ginoo. So ganahan kay ko tong, if I am not mistaken, gamay pa ko ato sa una is ang mga na-convert diha sa, I think sa Visayas area, no? Sa Leyte, Dapita to, tungod lang kay nang lihok ang ilang mga demonyo. Demonyo, nang lihok ang ilang mga demonyo. Nang lihok ang ilang mga ribulto. Muna nga testimony nila. Then, hangtod nga, nag-come up sila nga, tingala sila daw nga, ang ilang mga ribulto, kutob, kung mataparan ba to, correct me if I am wrong, kung mataparan nila, igsoon nga, sa laing ribulto pod manayaw gyud tanan, murag nagmaligno ba. So tungod adto gitawag mupot ni pamaagi, gitawag sila sa Ginoo diha sa nahimo gyud sila og Church of God. Muna igsoon ko diha sa Ginoo nga madasig ka sa ilang testimony kay grabe ang Ginoo, no? Marvelous kayo, katingalahan kayo ang iyang pagtawag sa usa ka tawo. So always remember that there is power in your testimony to conquer the enemy. Okay? Na ay dakong gahom ang imong pagpamatuod, igsoon, na mukalagiw ang yawa. Nanuman, kay di siya gusto anang musalig ka sa Ginoo, imong isulti sa mga tao, kontra kay na sa yawa, muna nga mudagan sila, no? Sumara sa Revelations 12 verse 11. Di na sila ganahan musulod nimo kay ang imong baba, puros na lang unsa ang milagro nga gihimo sa Ginoo kanimo, no? So instead nga magsikag aray agoy, may pagmusul ka in Jesus name, ayo ako. Kaya mo yung ayohon lagi ko ni Jesus Christ. So ang imong sulti sige kag Jesus Lord Jesus Christ. Ang uban ra mga masakiton kay irritable na kayo. Imbis manawag og Ginoo tabangi ko ang mahitabo, magsige na ng pamalikas kay dali na kayo, irritable na kayo, dali kay mangaway, usahay awayon pa niya itong nag-alaga niya. Kana mahitabo kung wala kay pagtuo diya sa Ginoo. No? So sa atong follow-up care, atong i-establish ang pagtuo sa diha nga ato silang ingnon nga read the Bible every day, dayon give your testimony, dayon atong ingnon siya nga dako kay gahom ang imong pagpamatod. Tanan nga mo bisita nimo. Sulti mahitungod unsay gibuhat sa Ginoo. May sakit dito kay akong diri pero nagampo ko. Anam-anam naman pong kawala rang na. Apil ding yawa na basta inana so ang imong istorya, no? So that is the power of testimony. Importante kay na sa igsoon. Ug ang ikalima igsoon nga buhaton sa follow-up care, no? Money. Protect yourself from demonic powers. Protect daw po nato ang atong mga kaugalingon diha sa mga demonic powers. So, ang problema how? Unsaon man pagproteksyon, unsaon paghatag kaning pagprotect or pagprotektar diha sa atong mga kaugalingon para ang demonic powers kay naay time igsoon nga katong nag-ampo siguro kulang og pagtuo or nakita sa Ginoo nga suon-suon na tong iyaha ang yawa pagawas niya dito ning sulod sa nag-ampo na ako noy nangahitabuan na akong nabasa na mga ingonana igsoon. Pero atong hinumduman nga a true believer kanang dili suon-suon nga deliverance ba. A true believer di gyud mo sulod ang demonyo na, no? Pwede na siya mo atake sa gawas. Mo na nga tagaan kag tentasyon, tagaan kag problema kay aron sa ingon niya na patayanan kayo kay usay mugamit siya sa sakop sa imong mga panimalay, usahay gamito na niya ng mga iring, makambrasan ka, mahimo itong problemado ba? No? Una nga, ang puunon kanunay, tanan nga, kaning kalihukan sa atong kinabuhi. So muna ang ikalima igsoon, protect yourself from demonic powers. Unsaon man, no? Unsaon man. So here are 1, 2, 3, 4 ways. Upat ka mga pamaagi igsoon, specific ways to protect ourselves
from the activities of demonic powers. Amen. Kay kani pong busy po ni biyang mga demonyo, busy po ni mga yawa. Bisig. Kaya ang ilang business igsoon, sa yawa, na may naka-assign nga, ang demonyo, kaning klasiha sa demonyo, musulod yun ni, muposes yun ni tao, kanapoy demonyo nga, tigtintal ka yun na siya. Napoy demonyo nga, kanang dadon yun ka sa pagka-daot sa imong lawas. Pag-imon kag palahubog, kadik-adik, mo po na yung assignment, no? So, kanang itang mag-tone kag spiritual warfare, naana diya tanan, sulti, o makabutan ng higayon na ikson, daghan tayong makatunan po na spiritual warfare. O ang ato rabantima karon sa atong upol sa conference at 2024 is winning the war, how to win the war, no? So that is part of the spiritual warfare sa mo ang kurso sa una. So igsoon ko sa Ginoo, how to protect yourself from demonic powers. Number 1, the most important protection is to receive Jesus as your Savior. Wa gila ang manluluwas na to igsoon. Amen. Ang Ginoong Hesus Kristo ra jud, no? Jesus saves, kumbaga. Nabit natin mabasa diha sa Marcos 16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ako nang gibutang sa question and answer. Okay. Apan andi mutuo, mahinok man sa silot. Pangutanon nako, kinsa man gyud ang makaluwas? Ang bautismo o ang pagtuo? So daghan naglipo kadto naglipo. Pero ang answer ato igsoon is, wa nila manluluwas, Jesus Christ lang. No? Kaya umingon tag makaluwas ng bautismo, duha na kabuki mong manluluwas. Umingon po kang ang pagtuo, buputin makaluwas ni mo, daghan na kang manluluwas. Muna igsoon ko sa Ginoo. At ito sa very specific is, ang atong manluluwas is si Jesus Christ again, no? Hello to Sister Mercy Uchavo is watching with us. God bless you. And Sister Hidelina Caban, good evening. God bless you too. And Brother, ako manig kababata, Brother Elger Aranhuis of Singapore. Okay, welcome. Long time no see, Jer. Okay. So, the most important protection is to receive Jesus Christ as your Savior. Daghan kaayo nga Church of God na sila, pero ang panganak, questionably ba ang ilang pagsalig ngadto kang Jesus Christ as their personal Savior? As their, what we say, not just a personal Savior because Jesus is a Savior for everybody. Pero sa imong kaugalingon, siya gid mo imong saligan, nga siya gid mo imong manluluwas. That is the best protection. Ang uban, bisan nag-alagad na siya sa Ginoo, inigdaay magsakit-sakit silang panimalay, dalon dito sa tayhop-tayhop gihapon. Ang uban mo, adto gihapon sa tayhop-tayhop. Dalon dito siya. Witchcraft. Mo adto gihapon dito sa mga ingunana ng mga occultism. Igsoon, that is a sin. No? So, muna nga, wa kay pagsalig kang Jesus Christ as your Savior. Siya ang imong manluluwas. Okay. So, muna yung pinaka-importante nga protection that Jesus Christ is your Savior. Sa panahon ni Jesus Christ sa iyang ministry sa kalibutan is, ang mga yawa, mahadlok mga demonyo, hadlok sa iya. Matod pa dito sa atong gibasa last time, na, unsa man ka, matod pa dito sa demonyo, niyanhi ba ka diri, Jesus? Para nga itambog na dito sa linaw nga kalayo. Muna, igsoon ko dito sa Ginoo nga. Ingon lang ang Ginoo, ingon wa niya tubay, ingon na siya, hilok. Awa. Muna, igsoon ko dito sa Ginoo nga, inana ka powerful ang atong Ginoong Jesus Kristo. So, if we abide in Him, muna ingon siya, kung di lang mo muhapulag na ko, so makatagamtamtas ta ng benepisyo sa iyang isip manluluwas na ito. So, nganong protection man nato kung mudawat yun ta ni Jesus, wholeheartedly nga atong dawaton si Jesus Christ. Kana bang minta, ikaw ni bahala, Lord, parihata ni Shadrach, Meshach, o Abednego. Gabisan pag matod pa nila, o di pod miluwason sa mo ang ituuhan nga, diserbisyuhan nga, dialagaran nga Diyos, okay lang. Matod pa niya, kay sugnod sila dito sa kalayo, okay ra. Basta kay di lang gid nimo bawaan ang imuhang rebulto diha, imong dagway. King Nebuchadnezzar. So, inana po tayo soon,
ang inana ang buti pasabot nga if you receive Jesus Christ, dili lang nagsikag hunahuna nga ang akong karatula Church of God. Oh. Na Church of God ka, kung si Kuan Pasuriano, samahan natin niya, samahan. Oh, muna yung gitawag na samahan ng mga kapatid, no? Kapatiran. Oh, pero ang atuwa gyud diha nga dala-dala sa atuang kinabuhi na si Jesus Christ is our Savior. Ngano man nga mahadlok man sila because demons cannot possess a true born again believer. Because the demons cannot possess kaning mga demonyo nga naka-assign nga mo possess og mga tao. Igsoon ko diya sa Ginoo, kung matuod ka na ka sa kamatuoran, dayon na enjoy ka sa kamatuoran, daghan kag word of God sa imong kinabuhi, dayon imong gi-accept si Jesus Christ as your Savior, siya ra gyud ang manluoy ka, ikaw na gibala Lord, ikaw na bahala, ikaw na sayod tanan, dili maka-atake ang mga demonyo nimo. After you are saved, human ka na luwas igsoon, pinaagi sa pagdawat nimo ni Jesus Christ, pinaagi sa bautismo, keep yourself from sin. Muna yun nga, likay ang imuhang pagpakasala. Makasala, magiging tao, kay gumikan nga, ingon nga sila, masipyat nga ni ng karabaw, mga patil, kita panduhara. Ingon pa itong mga pilosopo, natural mo masipyat, upat bibantayan, kita duhara. Muna, igsoon ko diyan sa Ginoo is, ingon ng balang kasulatan, do not give place to the devil or provide opportunity for him to oppress you. Ayaw tuguti nga ang yawa, maoy musakit nimo mag-control sa imong kinabuhi. Kung kusog ka mamalikas, igsoon ko diya sa Ginoo, ayaw tuguti nga di ka mausab. Kay kung di ka mausab, ang yawa ra gyapon nag-control nimo bisan pagkapila ka mo ingon nga ako Church of God ko. Wa gyapon igsoon ko diya sa Ginoo. Ano man, makuratan ka. O ang uban po nga makuratan, mong sultig dinastos. Di ba? Sa merkado, di na lang natin sulti. Kaya mga green kayo ang ilang isulti. Mga private parts. So, once ngay nanagani, kontrolado sila sa yawa. So, ang gihapon. So, ang uban, kasagara sa mga pornagin, inik makuratan sila, muana din sa, true believer, isoon, muana din sa, in Jesus' name. Kung anong puros na Jesus ang ninggawas, isoon, gumikan kay na-change sila. No? Gumikan kay na-receive nila si Jesus Christ as their Savior. Ang uban mo yun. Pag makuratan, yawa, isti. Pero, hindi ka sabado, manimbag yapon. Muna, bantayan nato na igsoon ko sa Ginoo. No? Dili, muna nga, ang Church of God, ingnan yun nga, dili na ta pwede mamalikas. Nga naman, kay kung mamalikas ka, duha pa imong amo. Musimba kang Sabado, pero kada adlaw magsige kag tawag sa imong kuyuan. No, muna dili pwede na sa igsoon. So, muna nga if you truly receive Jesus Christ, likayan daw nato ang pagpakasala. Di na punta mo duol atong mga anting-anting. Di punta mo duol atong lumay-lumay. Di na punta mo palitan ng mga unsa pa na habak-habak igsoon kay bawal na diha sa gahom sa Ginoo. Ngano man, kay kung naatay ngunana, it means to say, wa di mo ma-fully receive si Jesus Christ. Amen? So, do not give an opportunity sa usa ka yawa nga mo'y mo control sa imong kinabuhi. Kana mga habitual action na to igsoon nga dapat natay mo bitaw nang gitagaan tagbunga sa espiritu nga self-control. Ano man? Nganong gitagaan tag self-control sa Ginoo kay kaning tao kung mahigugma ra ba ning tao ra ba no, mo gitawag too much love will kill you. Ano man kay di man nila gamiton ng ilang bunga sa espiritu nga self-control. Tanang butang maayo, pero manubra na gani na bisan pag nagsigi kag basag Bible, nagsigi kag kanta igsoon, sobra na gani na dili na out of self-control na. Nya mosulti din adi ko di mo makontrol ang pagdaig sa Ginoo kay ang Holy Spirit. Gitagaan bitaw tagbunga sa Holy Spirit nga self-control kay para makontrol natong pag-praise and worship on time. No? So, kung atong i-ignore ang bunga sa espiritu, ginsulto ra gyapon nato ang gipamuhat sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. That's why a wise man, ang usa ka tawo nga maalamon diha sa Ginoo, kabalo siya
mo control. Mahigugma siya, kontrolado niya. Amen. Di man pwede nga magsige na lang po kagwali sa tibukan daw, di na ka mukaon, makadaot na si mong lawas. Amen. Okay? Kaya mo yung ka, ay, gikuan nung mga pamuhat sa Espiritu Santo. Kadi na kumukaon, magsige na lang ko basa sa Biblia, wali, kanta. Igsuon, lisod kayo. Ang uban bitaw mo, maghilak. Ato lang sa ikuan, no? Kay atong likayan nga makontrol ta sa yawa. Kay sakyan ra ba sa yawa na? Okay? So, ang resulta, nga, kabalo ang Ginoo nga musakay ang yawa anang sobra ka emosyonal. Batanta mo, hila ka sa Ginoo, daig ka sa Ginoo, hila ka. Ang uban po, makita mo sa Facebook, sige na lang ambak-ambak. Kaya matod pa nila, di makontrol ang Holy Spirit. Kung di makontrol, ang gitagaan ng tagbunga sa Espiritu daan, o, di ba? Love, peace, joy, long suffering, tanan. Ang katapusan na iyang isilyuhan. Basara ko to. Galatians 5, 22 and 23. Gitagaan ta niya igsoon o self-control, which is very important nga muna mo control sa tanan. Gikan sa gugma. Basahon na to. 22. Apan ang bunga sa Espiritu mao kini. Ang gugma, kalipay, pagigdait, gugma, kalipay, pagigdait, pagka mapailubon, pagka mahinuklogon, pagkaayo, o pagka matinumanon, pagkaagop, o pagpugong sa kaugalingon, batok sa maong mga butang. Pagpugong sa kaugalingon, muna gisilyo niya igsoon. Kaya og sobra pong kakamaayo, abusaran ka. Kinahanglan naapod kay pagpugong sa kaugalingon nga ayaw magpahalata nga naluoy kanya permanente. Okay, ato ganin nang i-expose ka diyo ta kay ningon man gud diri ayaw hatagi og opportunity ang kaaway nga sakyan ka. Nga mo control siya sa imo ato sang tanawon ha. Kanang mga reason sa uban nga di man gud makontrol ang worship kay mo ni muna unya bahala nakapangawat naglain nga. Muna nga ang speaker pud nga nasod mangawat na lang pug laing time kay gihurot naman sa praise and worship. May na, we should know this. No, we should not be ignorant on this. Okay. I-consider apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma. Ang gugma nga sobra igsoon, no? Kanang gugma nga walay self-control, mayabag tana. Okay. Kaning kalipay po, sige katawa nga wa na kay self-control, bisag pamahaw na, paniud to, sige ra kag katawa. Ingon sila Laughter is the best medicine, but when you always laugh, it needs a lot of medicine. Kinahanglan na pugod, daghang medicine. Muna nga nahibawan sa Dios nga mohatag na siya bunga sa Espiritu, pero ang katapusan gisilyuhan niya og self-control, pagpugong sa kaugalingon. Kaduha, pakigdait. Sige lang kang makigdait igsoon, abusaran ka. So kinahanglan bisan og kuan ka, napud kay kanang gitawag nila sa mo yun, humble kayo na siya. To be humble is not always saying yes. Kaya tanga na po gana mo, sige na kag yes, bisag gitalo-taloan na ka. Pagka mapailubon, sa ibitawan, dali, taghan kayo mo puli ni mo, gumikan kay sobra rapod ka mapailubon. Merintag na parehas ka niya mong sister diri nga, ingnon ni kag Republic Act, Animal Act. So, ang resulta ikson, wala na yan, mapailupon kayo, pero kung masubra na, ingnon ka, naman na sa Republic Act na yung resulte. Di po na maayo. So, mabadlong po siya. Nga naman, naka-self-control. Sige na ito pailo, hila. Wala. Ngayon siya, pagka mahinuklugon, pagkaayo, ano yung sobra kamayohon, kabusaran. Muna nga, bisan sa imong pagkamayohon, kinanglan na ay self-control. Kaya kung wala nyo kay self-control, igsoon ko din sa Ginoo. Muna nga, pasalamatan nato ang Ginoo. Nga ang number 9 niya nga bunga. Dire, 7 ba ni? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang ika-number 9, no? Mauna ning pagpugong sa kabalang. Dihatag na sa Ginoo para ang yawa di makasakay nimo. Amen. No? Kaya kung wala kay pagpugong sa kaugalingon igsoon, lisod na kaayo. May nga, mandili na ako magpuyo simbahan, kaya magsimba lang di ko pirme. Na, delikado na. No? Kinahanglan lagi pagpugong sa kaugalingon. So, muna nga, kinahanglan, important to receive Jesus Christ as your Savior is our greatest protection from the power of Satan. Muna, igsoon ko di sa Ginoo, nabantayan na to na kinahanglan
nga si Jesus Christ mao'y naay authority sa atong kinabuhi. Ayaw tagaig higayon nga ang yawa mo control sa imong kinabuhi. Muna nga gitaganta sa Ginoo og mga bunga sa espiritu kay aron sa ingon na everything nga naa gyud tay control. Okay, kay kung wala kay control igsoon, munang uban kita no sa Facebook, sige na lang kirig-kirig, sige na lang hilak. Unya pasangin lang ra ba yung Holy Spirit na tungod na sa Holy Spirit na inaana na siya. O muna nga ato nang undangon igsoon ningon na kay once nga nakadawat ganita a real born again or ang gitawag na to a true believer of Jesus Christ, ang nahitabo igsoon nga naa kay self-control nga kabalo ka nga mo control aron di ka masakyan sa mga demonic powers. Number two, how to protect yourself from demonic powers. Number two, be filled with the Holy Spirit. Magpakapuno ka sa balaang espiritu. Ang usa ka spirit-filled person igsoon, ang iya daghan kay siya mahimo para sa Ginoo. Okay. Demonic spirits and Spirit of God cannot inhabit the same spiritual vessel. Okay. Ang Espiritu sa Dios, ato na ning i-explain kay ato na ning nangakuan sa chapter 18. Ang Espiritu sa Dios o ang Espiritu sa yawa or demonyo, di na sila pwede mag-uban sa usa ka balay. No? So, either mo bitaw na duha itong kapilian ug wala ka sa kingdom of God, di mo do na ka sa kingdom of Satan. Bahala pa kung sa imong gibarugan nga relihiyon. No, ano man igsoon. Duha ra itong kapilian. Di punta pwede sa or. Di punta pwede mo pili sa tunga-tunga. Ani ra gid if you do not belong to the kingdom of God, then you belong to the kingdom of Satan. O if you belong to the kingdom of Satan, sayon kay control ni Satan because siya man ang imong chief commandant. Muna isa sa mga subject sa spiritual warfare. Now, siyempre, kita gitawag tag iglesia sa Diyos, so it means to say, we are born of God na tang, anak sa kingdom of God. Muna igsoon ko diya sa Ginoo, dili na makasulod ang yawa, anang mga true believers nga na diya sa gingharian sa Diyos. Be filled with the Holy Spirit. Kinahanglan mapuno ta diha sa balaang espiritu. No? Sa buhat 1:8 ato sang basahon. Nganong unsay epekto nining kaning kung makadawat ta diha sa gahom sa espiritu. Okay. Apan managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo ug mga saksi kabos ni sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria hangtod sa kintumyan sa yuta. Amen. Mahimo detag tabian ani. Basta puno ta sa balang espiritu igsoon, mahimo ka nga na kay mga pagpamatuod, no? Nga grabe kayo nga puros naka Ginoo ba, no? Ang imuhang mga plano pang Ginoo na tanan, no? So muna nga mahimo tag saksi, og saksi di pwede na hilumon. Kay og saksi ka bisag amang gani ang saksi mo siya nagya ko na igsoon. So, be filled with the Holy Spirit. Nganong importante kayo, kung puno ka sa balang espiritu, ang yawa, ang demonyo, di na makasulod diha nimo. No, muna ma-protectionan ka. The Holy Spirit is one of the protection. Muna nga mupuno, musulod siya diha sa atong kinabuhi. And that Holy Spirit, parehas sa po na sa giingon sa Revelations 3, na naingon diha, ako manuktok sa inyong kasing-kasing. Kung mangabri mo, papuyon ko ninyo. Sa Ginoong Hesus, pupuyo diya nato through His Spirit igsoon. Muna nga, magpakapuno ta diha sa balang espiritu kay pinaagi niya na mahimo ta og powerful power to witness. O ang demonyo igsoon pwede na to bugawon, pinaagi lang gani sa atong mga testimony. Number 3, avoid an obsessive interest in demons. Okay. Likayan daw nato ang sobra ka interesado ni anang mga demonyo. Nahinumdum ko na ako'y kaistorya dito sa Iloilo. Matad pa niya, kami, grabe mi sa una, nagkuhan mi, nagbugaw ming mga yawa. O, nag-deliverance. Matad pa niya. Dayon, gibuhat, sa sobra niya ka-interesado igsoon sa, nauhimo siya obsessed kayo, diha sa iyahang na-interest siya sa mga unsay gipanggamit aning demonyo, nipalit siya og libro nga
I think gisulat ni Rebecca Brown ba to? Akong nabasa. Puros na dito tanan nga mga stick na meaning. Tanan nga mga porma na ikahulugan na sa demonyo to tanan. Ingon ko kaning libro ha, obsessed sa demonic powers and devices ang nagsulat ani. So ang resulta, ultimo cross diha sa balay kay naman gid mga nagkuan diha sa maghimong balay. Tagaan na niyang meaning, no? Tagaan niyang meaning kay na obsessed naman siya igsoon. Makakita siya mga dahon-dahon. Siya kani explain na niya nako kani pastor. Kuan ni siya muni gamito na itibuto ani na. Uy, ingon ko ultimo ang mga natural, di na siya natural gumikan kay imbis isulti niya ang gospel, imbis isulti niya ang maayong balita sa pulong sa Ginoo diha sa balang kasulatan, ang iyang ipangita ang mga stick na. Mura na siya nag-feng shui ba nga. Kung unsay posisyon anang pagkuha, siya di na maayo. Kay diha mo sakay ang kuan. Anaon na niya, tagaan na niya kahulugan tanan. Kuto nagkatawa na lang ko niya. Ingon na ko, if you know the truth shall set you free. Kay nahimo na noon siya og na-obsess igsoon, tanan niyang istorya puros na demonyo ang iyang istorya. Wakwak, puros na iyang witchcraft, kanang mamarangay siya kani muni gamiton sa barang siya basta maging ana ganyan stick og porma ana ni stick kanang mga gibutang diha sa let's say isa nang nasa pultan mga yin yang mga ana sa mga ininsik tagaan na siya mo na diha puyo ang demonyo kana hatagan niya demonyo na tayo ko ang imong utok bitaw no puros na demonyo mura pug kag Judaism nga kaning Judaism ang ilang utok ang imbis mo wali mahitungod sa Judaism mo kung saan may nundom ko ba? Ang nakita mo, moingon na doon nga, kanang Biblia nga, New Testament, di namin mutuo, ana. Nga naman, kay kuan na, kanang word nga Kristo diha, kabayo na. Ipanghataga na kayo na, obsessed na kayo sila sa mga Greek meaning, no? Mga Greek words meaning. Inanara po nang ma-obsess ka sa interest nimo sa mga demons. Kaya ang demonyo po, ang lipay kay sila og sige nimo siya giskutan, no? Kaya ang demonyo imo nang imbis i-testimony nimo si Jesus dito sa mga tao, ang i-testimony na noon nimo kung giunsa na nimo grabe lagi discarding niya to, grabe lagi bugno niya to, din ako sige na exorcist na ba? Oh, grabe na kayo. So, wa na nag-glorify ang Ginoo, ang nag-glorify ang katunang naghimo sa deliverance, which is wrong. Kung ang imo ganing kuan mahilig na ka kanang sulti kag anting-anting kaning inana. Puros na bitaw demonyo nga utok nimo, puros na demonyo na obsessed na kana igsoon. No mo na nga avoid an obsessed interest in demons. Kay malipay ng demonyo igsoon ug sige sila giskutan kay sila may bida sa imong kinabuhi. Ug dali kay kaana masudlan nila, no? So it is not wrong to study what God's word says about them. Okay. Dili man na wrong nga mag-demonology. Naman tayo gitawag igsoon nga kurso nga demonology or study of demons. Now, dili na siya wrong tungod kay gigamit na itong mga pulong sa Ginoo para ma-inform ta kinsa niya itong kaaway. Pero kung ma-obsess na gani kanila igsoon, ang ilang mga galamiton, imo na ganing hatagag meaning, mga stick, mga unsa pa na mga kalihukan nila igsoon. Ultimo makakita ka sa mata sa bagol. Mga mata sa bagol. Kaning mata sa bagol, murag nangisok ni di maing bagula. Katurang ngita lang mga kani murag maluluyon po kayo. Malaplin. Kani murag demonyo. Puros na demonyo. Kung siya makita, di mahikap demonyo. Obsessed na ka na igsoon. So, but do not read secular books. Bantayan nato niya. Do not read secular books. Or mag-attend ka og mga seminars mahitungod ingon ana igsoon, ayaw inana igsoon. Ngano man, kani bitang magsikag basa og mga kuan. Ang problema karon kaning sulod ay igsoon, kani bitang sa mga karakter sa mga ML puros na demonyo na dia. Di ba? Ikaw dula mo kag karakter ako ano? Unsay mga nabihe mga karakter mga demons? Demons character. Oh. Grabe gyud na sila igsoon. No, so ug magsige kag ingon ana igsoon, si kag dulag email, ang resulta madugay ma-obsess na gani ka, kontrolado na dayon ka sa yawa igsoon. Una nga mangisog na dayon tawgon, nya pakanon, di na mukaon,
unya mag-wild na labi na mapildi, matayan na to na igsoon, no? So, una nga na-obsess na igsoon. So, ayaw pagbasa og mga libro nga dili Biblia, kanang secular books nga naghisgot og mga demonyo. Muna akong giingon dito atong ipakita ko niyang libro nga nakapag naulikan ka Rebecca Brown. Ipabasa niya nako. Dili ko mabasa. Ano mabasa man ko ana? Nagtagaag meaning ang mga stick nga mao kuno toy dito ko na ang mga doorways. Na kuno doorways dito mo sulod ang yawa na mga doorways. No, I don't believe that as long as gisulti sa balang kasulatan. Kung wa gisulti sa Bible, I don't believe that. I don't want also and I am not interested to study about that. Nanuman, tungod igsuon ko diya sa Ginoo, ma-obsess ka madugay, ma-picture out na, damgudamguhon ka na igsuon. Muna nga, nining kagabion, ingon diri ang ikatulo, para maproteksyonan ka gikan sa demons powers diha sa imong kinabuhi, i-avoid gyud igsuon ang obsessive, sobra nga interest diha sa mga activity sa demons. O ang ikaupat mga igsoon ko diha sa Ginoo, ang katapusan, avoid any contact with the occult. Sa paning avoid, likayan igsoon ang pagkigtagbo diha sa mga occult. Sa man mga occult, mga lumayan, mga mauni sila mga igsoon. Okay. Hello to good evening to Elder Rodolfo M. Cabias. Welcome sa atong HBI. And brother, si Daryl. Okay, Ray J. Villarante, kamay pa sa una karon. Tatay na po. And Sister Noli Canonigo Garcia. Good evening, Canada. And of course, to Sister Elizabeth Villarante, ako ni Silingan. Good evening. Okay. So, avoid any contact of the occult. In order to protect yourself from demonic powers, matud pa igsoon, kinahanglan nga i-avoid, likayan mo ang pagkontak nining mga naigahom-gahom, lumayan, unsa pa na diya mga igsoon, salamangkero, no? Do not consult witches, shaman, astrologers, kanang mga horoscope, kanang gitawag na to spirit of the glass, card, kanang basa-basahon ka sa card, mga basa-basahon ka pinagis mga dahon-dahon unsa pa na diha, o unsa pa nang mga himalad igsoon, likayin na tanan nganuman kay they are serving a false god. Atong basahon Deuteronomy City 25 to 26 or English mo gud rin. Deuteronomy 7:25 to 26. Ang mga linilok nga mga larawan sa ilang mga Dios pagasunugon mo sa kalayo. Okay, klaro ha. Ang mga linilok, graven images sa ilahang sa ilang mga larawan, ipasunog sa Ginoo. Nanuman, kinahanglan sunugon na siya mga occultism. Dito bitaw ko sa kang imong mutboy pa ba si imong road ka? Nagpatambal ako gan. Uy, daghan ka santos. Gikan sa gagmay nga tus dagko na puti, na itom, na yellow, na uy kuyawa na pero daghan gyud ang itom. Kay mananambal mo to siya tayhop niya. Ingon ko ni mama nga, buhi pa mo to sa una. Ano mo ka niya mga church of God man ka? Siya mo ni tigtambal na ko. Tigulang na mo kayo mga lubinta na. Kuha mo na bayad na yun dito. Yan ay kandila dito. Nag-observe lang ko. Kuha man dito kagihan na kayo nagbata. Matag church of God. Anak ko, grabe no. Naghahan na kayong kuha dito yung mga santos, mga anak niya. Pagkahuman, naiitom, gikan sa gagmay, nga ito nagkadapuan na. Yung sa gisulti sa balang kasulatan, Deuteronomy 7:25 to 26. Okay, unang linya. Ang mga linilok nga larawan sa ilang mga Dios pagasunugon mo sa kalayo. Dili mo kaibgan ang salapi bisan ang bulawan nga anaa kanila. Bisan pag gikulit ng mga santos diag mga bulawan o mga gold, pero uban sunugon na mahimotong mutunaw tong gold. Mutunaw gold yung bulawan. Sige, siya di daw ta maibog. Kung gi-offer na gani na para diha, di na tana. Okay, sige, dayon. Dili ka usab magkuha niini alang kanimo. Aron nga dili ka malitag tungod niini.
kay kini maoy usa ka dulumtanan alang kang Hiyuba nga imong Dios. Okay, dulumtanan alang sa kang Hiyuba sa atong Father in heaven nga atong Dios. Igsoon ko diya sa Ginoo, avoid any contact with the occult. Kaning mga gitawag na to witches, astrologers, nani sila yung mga devices, mga himan igsoon nga diin matagnaan nilang imuhang ginabuhi nana. So ang resulta ingon man ding balang kasulatan ipasulog na tanan o dili ta mag-interest ana, dili ta magkanang kasagara magud na igsoon. Moingon ka nabuyagan ka. Okay. Tagaan din kanila protection sa buyag. The more nga magsige kag suot ana igsoon kay mga himan man sa mga kuan, mga occult, the more nga musulod ang demonyo diha. No, the more nga musulod ang demonyo diha. It's so sad to say sometimes nga muna nga sige tagwali ani sa within our church kay di man pud nato malikayan nga naay mga na-convert nga diin naapod sila yung mga practices nga ingon ana nga mga occultism, mga lumay-lumay, mga habak-habak, o unsa pa nang mga kuan diha, mga palm reading, o kanang card reading. Igsoon ko diha sa Ginoo, bantayan nato ng mga magic ngano man igsoon tungod kay diha mosulod ang yawa og once makasulod siya diha, hilig na gani ka ana igsoon. Once mahilig na kana, ang resulta dali kayo ang yawa musulod, ang demonyo musulod ka sa inyong panimalay, sa imong kaugalingon, o bisan pag labi nagwa kay wala na kay basa-basa sa Biblia, di na kaganahan maminaw mga religious music or labi ng mga nagwali. So ngano man kay magsige na lang kag dula og baraha, sige na lang kag tagna-tagna. Muna igsoon nga matud pa diha likayan nato na ipasunog yun na. Ano ipasunog? Ingon kay siya ug naay bulawan nga gihimo nga ingon adto. So ayaw gid pagkuha kay timan-an na sa atong amahan sa langit o unya madaot ta, mga daot ta kay gidulumtanan na sa Ginoo. Do not serve false god or allow idols to come into your home. No? So 26. Ug dili ka magpasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay. Og mahimo nga usa ka butang nga pinahadunggan. Anungod sa pagpagkalaglag nga sama niini, pagadumtan mo gayud kini og isipon mo kini gayud sa nga makaluod. Kay kini pinahanungod sa pagkalaglag. So, igsoon ko dahil sa Ginoo, matingala ka. Okay, if you observe, kung ang imong anak nagsakit, imong dalon na dito sa mga tayhop-tayhop igsoon, uy, nabuyagan man ni, maura man na konsulta ha. Nabuyagan, o unsa man nabuyagan, ikalag, dihangog, unsa pa nang ilang mga ipansulta na. Kunya pag humantagaan din kag mga porsilas nga di color sa protection, matingala ka ngano mga antibok ninyong banay, magsigig daot, magsigig sakit. Ngano man igsoon, kay katong gihatag ana igsoon kundi sa Ginoo nga protection. Mao toy doorways, mao toy giingon diha nga diha makasulod ang demonyo. Ngano man hutdon mo, ayohon ka. Okay? Ayohon ka, diri na pod spikas mo transfer na pod hangtod mahurot gibutanan. Hangtod nga wa gyud mo ilaing doktor nga tuwan katong yung tayhop-tayhop. Pero grabe na kay natural ato nang hisgutan ring daghang klase sa sakit. Sa dihang natural ay nga sickness, muna makasabuan kag doktor ngano mo man gidala mitras buhi pa. Ani naman mo nagdalag tinga-tinga na. Muna igsoon ko diha sa Ginoo, bantayan nato na. Hello to Ma'am Reba Monsanto Mayon kay ni siya nga maestra. No? So, thank you for watching og salamat pud kay Ma'am nga nakataga-tambulig siya. Abo ni Pasyon. Okay, so nining kagabion mga igsoon ato nakatunan ang 5 ka mga butang. Okay? 5 ka mga butang nga diin atong buhaton sa atong pag-follow up. Ay gingon dire, pray a prayer of renouncing. Number 2, destroy the occult items. And number 3, fill the spiritual void. Number 4, give your testimony. And number 5, protect yourself from demonic powers. How to protect yourself from demonic powers? Number 1, which is very important, protection is to receive Jesus Christ as our Savior and no other Savior.
but Jesus Christ. Ikaduha, be filled with the Holy Spirit. Kung kanunay ang imuhang ang imong kaning gitawag yourself, imong kaugalingon diha sa balaang espiritu. Number 3, do not be obsessive or avoid in obsessive interest in demons. Ayaw nagtuat ng ubang libro nga wala nagipamatud-an diha sa Biblia kay nagpromote na sila sa demonyo. Number 4, or avoid any contact with the occult. Ipasunog sa Ginoo ang tanan nga mga duluntanan sa mga kanang mga horoscope, card, palm tree, palm or tea leaf readers o mga shaman, astrologers, kanang magtanaw-tanaw mga bituon igsoon o kanang mga barang-barang bantayan nato na igsoon. Dili ta moduolan na kay iya na sa demonyo. Before we end, nining kagabiyon aside ko igsoon nga namoy nakatunan kitang tanan natay daghang katunan labaw na niya to estudyante karon. Okay. So, doon sa may imong na-realize karon. Na-realize karon ta sa kagabiyon na diri aday sa ato ang buwan na chapter na to sa chapter 19 sa ministering and deliverance na ato dayang naibalan dira sa ato ang pagkuan sa kinahanglan nato ng i-follow up kung nagkuan ta example karon healing deliverance to sa ato ang sa kaigsoon kinahanglan pod nga in case na yung ganiya kung makuha na siya mawala na itong demonyo nga nasa iyaha bakanti na ang iyahang kuhan nga na nakagawas na ang atoan na lang dira maigsoon niya follow up na to siya nga saon pag kaning ipasulod na to ba diya sa presensya sa buhay atong buhay nga Dios kay kasagaran maigsoon daghan karon ng healing deliverance nga ni ampulan dito kas ni kuan lang kas atong mga demons tapos wala na din sila mag-follow up, no? Diri sa mga igsoon sa Church of God, may itong na dito sa Dumingag, example. Sa mga kuan gyud namo in case nga bisan tuod nga atong igsoon naman dito ang mga gikuanan. Kuan mi to healing ministry, gampuan namo. Nga nakuan siya, nagtaliban na siya ning kalibutan pero nagyap mi dito kuan nga mi sa pinagi sa Word of God kay pinagi po to sa Ginoo nga din makasulod ang iyang pulong matisok silang kasing-kasing pinagi sa amo ang pinagi po sa kaning itawag nato og kaning tawag kaning kan ba kaning kinahanglan kanang kan ba nang kinahanglan gyud nga gikinahanglan gitawag ka kumbaga ba need ka sa usa ka tawo nga gipangita kaniya niya nang panahon nga din maka sa may na siya ampo sa Ginoo din na last na mga adlaw nga makabalik din sa tumbuhin nga Dios bisan pa to so, accept siya magalagad pangutana po namo siya ngani yana tuo ba ka Ginoo siya o tuo Ginoo tuo ba ka ngayo ko tumbuhin nga Dios karon dayon tuo ko gihatag sa tumbuhin nga Dios maayo kani tuo ka sa karon dito man school me nga ganing ko follow up na mo siya dako mig mga nabuhat dito tapos sa atong pag ministry and deliverance pod kinahanglan pod sa atong pag ni follow up nga to ang pagpaluapan matod pa dira diya sa kaning kuan sa tuig kalima sa na to protection sa ato ang self pinagi nga dili ta makuan sa mga demons no dagan dira pinagi sa atong emosyon makuan ta sa kenta sa demonyo labi na kaning labi nga worship kana mingon ta bitaw kaning igsoon mingon ta kaning ang espiritu dili makontrol so ang atong buhay Dios hatag na sa ato ato walo ka bunga sa espiritu nga diin siyam nga ato ang nasa ato may igsoon nga kung nagalagad sa tubuhi nga Dios in case na sa atong pag-alagad na nasa ato ang pagkabalon ta mudayeg sa tumbuhi nga Dios na natay gugma sa iya mudayeg na ta pero ngan kay example na program na nanay oras diha ang unsay time nimo nga tamay nga nang orasa ang resulta mo gud na may igsoon mabuba ang program ang isa mo ang passion worship mo taas ang wali mo ubo pagka next na pod sunod sa Sabado ang passion worship mo ubo ang wali na pod mo taas pero mas maayo din may igsoon nga ang pulong sa Dios may padakon sa kasing-kasing sa ato ang una-una kay nga naman ang pulong sa Dios ug ang atong sa atong nagalagad sa
sa atong buhay ng Dios sa bautismo ta pinagi sa pulong dito, pinagi sa praise and worship kumarot. Against ka sa praise and worship? Dili ka against. Dili against pero Against. na-manage ba sa pinagi sa pagdalana, self-control, pagpugong sa ugali. Okay, so daghang kay salamat sa atong estudyante karon. O ingon usab mga igsoon, shout out to Prima Basumatari. Okay. Good evening or good morning in your place, or have a nice day. So, welcome to the HBI Bible Class Online. Okay, so mao to mga igsoon ang ato nakatunan sa chapter 19 nga naghisgot diri deliverance follow-up kay ministry. So isa gyapon ni siya kabuluhaton sa Ginoo kining tig follow-up kay igsoon sa mga deliverance and healing ministry. Okay? So, pasalamatan na ito ang buhay nga Diyos, dining kagabion, sa mga revelation, yung gihatag sa yung gitudlo ka na ito, niining kagabion. So, atong gihangyo usab ang tanan, nga we are praying especially karon sa mga masakiton, o ato yung i-mention po ninyo in your hearts today, tonight, na Sister Juliet Cañete Pipanya, na siya sa hospital karon dito. So, we will pray for her nga maka-take yun siya, maayo na siya, maka-take siya og Santa Sina kay so far sa akong nabawaan karon, nagkuan mo siya, nag-bleeding siya, no? Sa iyang ulcer yata. So, muna nga atong ito na atong presensya sa Ginoo, pasalamatan nato sa mga pulong, ug atong i-claim ang healing right now ngadto kang Sister Juliet Cañete Pipanya. Let us bow our heads for prayer. Our dear loving Father in heaven, Father God, itakna sa kagabion, we praise your name. You are a great God, you are a healing God. You have done marvelous things in our life, you know. Ikaw ang takos pagadaygon, pagkasimbahon, nining kagabion. Ginoong Diyos, nining kagabion, Lord God, kami Ginoo nagpapasalamat sa imong mga pulong, una sa tanan Ginoo, dawata usab Ginoo ang among mga pasayloan, Lord God, pasayloan sa kalapasan. Bisan pa Ginoo nining kagabion, mo kami takos, Lord God, diha sa pagduol sa imong trono sa grasya nining kagabion. Ginoo, we thank you so much for your word na among nasabtan Ginoo ang follow-up ministry sa deliverance nga diin nagtudlo kanamong tanan Ginoo nga diin importante day kayo nga ang bakante nga gilayasan sa mong demonyo kinahanglan puno usab kini sa balaang espiritu aron sa ingon ni ana nga dili na siya makabalik Ginoo ang hawa ini ug bisan pa himuon usab namo amahan nga diin punon usab sa balaan nga imong pulong Ginoo aron sa ingon ni mahimo usab siya nga kabahin sa imong gingarian ang katong tawo nga among gi-follow up, Lord God. Ginoong Dios, salamat Ginoo bisan pa sa proteksyon sa kada adlaw, bisan pa sa proteksyon gikan sa mga demonic powers Ginoo. Thank you, Lord God, sa among learnings karong kagabion. Lord, nining kagabion Ginoo in a very special way among i-mention Ginoo bisan pa ang mga nagmasakiton, ikaw Ginoong Diyos, mag-aayo according to your will. Bisan pa ni Sister Juliet Cañete Pipanya na siya karon sa Bacolod Ginoo, siya sa hospital Ginoong Diyos. Lord, ayuha siya amahan according to your will, Lord God. Ikaw magabangon kaniya, mag-aayo kaniya ang iyang request, Lord, nga makauli siya nga kanang makatake sa Santa Sina Ginoo karong Domingo, Lord God. Father God, we believe in your name and we believe in your power, Ginoo. Mag-aabot diha kaniya right now ang kaayuhan, Ginoo. Touch her, O God, bisan pa niini makadawat siya sa kaayuhan, Ginoo. Ug bisan pa Ginoong Dios, we are also praying bisan pa ni Brother Kagula, ikaw magapadayon sa pagpamuhat sa iyong balatian, Ginoo. Kung sa tanan pang nagbalatian karon Ginoong Dios. Lord God, I am praying right now sa tibok nga naong sa yuta, Lord God, according to your will, Ginoo, ayuha ang mga masakiton, Lord God, bisan pa Ginoo, ipahigawas sa usab ang na-oppress Ginoo diha sa mga demonic powers Ginoo, luwasa sila man o amo kining atuuhan Ginoo nga ikaw magapamuhat kining tanan. Lord God, amo kining
tuboy kanimo mga pag-ampo. Salamat Ginoo sa mga tubag right now, gituhan ang nadawat in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so sa makausap pa mga igsoon, kaya sa Ginoo, nining kagabion, shout out to Sister Rinalyn Yung Coladao, okay, of Cebu, and Sister Francesca Elmidoria, better late than never. So, i-replay lang ninyo mga igsoon. So, nining kagabion, don't forget to share, to like, at to follow. Diha, aron sa inyo niya na mapanalanginan usab ang nakakonect sa inyo mga igsoon. Don't forget to share, no? Para sa inyo niya na kita tanan na take a testimony. There is always power in our testimony nga inigabot sa alo ipapahulay maka-testimony ta. Uy, naka-share ba ako sa mahitungod adtong ingon ani demonic powers nga how to avoid. So nindot kay mga igsoon. Share what you learned this evening. So, ang Diyos magpanalangin kanatong tanan, kaninyo din ha sa online. God bless you more and more grace to all of us. Uban sa mga kauban diri nga ngatong nasa control, Brother Christian Cyrony o Cyrony Villarande o uban sa akong kauban diri si Brother Anel Puentes. O nining kagabion inyong Bible teacher mo si Pastor John Villarande makaingon kaninyo. If you know the truth shall set you free. Bye-bye. See you again. God bless.